Balik tayo sa Banner Story mga babayan. Meron tayong mga comments. Arlene? Ito po through 0920-837-9790. Unahin natin si Totoy Saudi ng Santa Maria, Bulacan. Ang sabi niya, good day, Sir Jake at Direct. Basa ko ang takbo ng utak ni President Digong. Mabuti na lang at may balls siya. Ayos naman na di namimerso na na sensational yung paglipol sa ASG, kundi baka mapares tayo sa Iraq. Napatay si Saddam Hussein. May nakita bang weapon of mass destruction? Question mark. Ingat lang, President Digong, at baka tirahin ka ng CIA. Totoy Saudi, good morning. Ingat na ingat nga siya. Sir Jake at Ma'am Arlene, tuwang-tuwang si Robredo at ang tropang Dilao sa laging pagbabatikos ni President Duterte sa mga kano, at baka sakali nga naman na mapatalsik ang kano si President Duterte, edi mapadali ang pagbabalik sa pesto ng Dilawan, sabi ni Mario na Quezon City. Mario, hindi mo narinig yung sinabi ni Pangulong Duterte. Sabi niya, kaninong laro ito? Diniretso niya na. Dilawan. Banner Story, good day yan, Boss Jake and Direk Arlene. Tama po si Pangulong Duterte na paalisin na ang mga sundalo Amerikano para magkaroon ng katahimikan ang Mindanao. Maraming salamat po, Victor Casipong ng Tableria, Makabebe, Pampanga. Tumitindi hidwaan sa pagitan ng National Democrats ni Joma Season Social Democrats ng Aquino Clan. Una tinapos ni NAPC convener Liza Maza ang kontrata ng 155 consultants ni Akbayan Joel Rocamora na bawat isa'y tumatanggap ng 60,000 monthly. Sinundan ito ng pagsipa ni Judy Taguwalo. Colleagues ni dating DSWD Dinky Suleiman ng Jesuitical Code NGO. Sa nakaraan ng away humantong madalas na pamubog ng NATDEMS kay SOCDEM Light of Fire Movement Ed Ulaguer, habang pare-parehong nakakulong sa Bikutan Rehab. Binintang kasi ng SOCDEM sa sunog at pagkamatay na maraming turista na tumitigil sa Manila Region Hotel noong 1980 sa KMU. Isang NATDEM organization, sabi ni Popo Villanueva. Ang ating historian. Banner Story, good morning, Sir Jake and Ma'am Arlene. Wag naman sana ang mga palpak ng Communication and Misinformation Department isisi sa mga Dilawan, sabi ni Ses from Laguna. Oy, tama naman yung Ses. Iba yung yung palpak talaga ni na office ni na Martin Andanar. Iba yung yung move naman or maniobra ng tawag nila, quote unquote, ng mga Dilawang grupo. Magkaiba yan. Eto naman. Mahay na aga, Art Jake, happy Tuesday. Sana ibalik nyo ang mystery song sa program nyo o kaya question na topic na pinag-uusapan nyo. Sabi ni, meron tayong question of the day. Ito ngayon, Aling Ninita Dingma. Yung mystery song lang, medyo iniingatan namin kasi baka maban kami sa Facebook. Pag Tagalog, pwede siguro. Hindi rin, Gusto mo kumanta na lang ako ng mga original songs? Mabuti pa, pahulaan natin ang kanta mo. Sige. Wag. Pag tayong kumanta ng kanta, at hindi yung mismong original artist, okay lang yun, diba? Sige, pwede. Pag-isipan natin, paghandaan natin. Ikaw, ito si Alex Valenzuela, merong tanong. Alex ng Valenzuela, good day, Sir Jake at Direk Arlene. Para sa mga tutol na ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani, kahit saan po tignan, mali ang batikusin pa ang patay. Now, kung ganyan ang utak natin, bakit hindi nyo batikusin at sisihin si Pinoy sa pinalawak na droga at krimen? Why Pinoy Dilima? Malinaw tutol ang utak dilaw na magkaisa ang Pinoy. Alex ng Valenzuela. Malalim yung sinabi mo. Totoy Saudi ng Santa Maria, Bulacan. Pangalawang text niya, dapat yung mga detractors ni President Digong ay tulungan siya sa mga desisyon na inakala nila na kung di kabubuti ng bansa. May balls si President Digong. What he said, what he wants si Pinoy alang balls. Peanut siguro. Miss you a lot. Eunice Nunez o Pita Dinalupihan. Wow. Ano mo siya, Totoy? It's sad to see and hear the Yellow Tards media pursuing the goal in destroying the image of Duterte. Administration case in point, the Veloso case, clear case of crab mentality from Ria Desi ng Santa Mesa, Manila. Ria, kung mababasa mo kaagad yung mga reactions ng mga personalities identified with the previous administration, parang sila, mabuti pa si Noynoy, niligtas si Mary Villoso. Mabuti pa si Noynoy, wala na ngayon. Harapin na lang natin ang ating hinaharap. Kayo naman nagpahalata kasi kayo agad. Wala pa 100 araw pinapatalsik nyo din. Hindi, pero alam mo, yung special forces, yung special forces, napaka-importante po sa atin yun. Alam mo, sabi nga tinitimbang kasi ang problema ko kasi, kapag yung nagpupunta ng mga ISIS doon sa Middle East, dito pumunta sa Mindanao, may problema ko tayong malaki.
meron tayong Malaki ang problema ho. meron tayong ina-attract natin yung talagang ano yan eh. At diba? sinasabi ni Duterte, magnet dyan ganito ipaliwanag natin. mga Amerikano. Ipaliwanag natin. Halimbawa, malaman nila, di ba, noon, nananawagan sila. Halimbawa, si Bin Laden noon, di ba? Nananawagan sa lahat ng mga mujahideen sa iba't ibang bansa. Pumunta na Middle East. Nagpuntahan, di ba? May mga Pilipinas na nagpunta sa kanya, di ba? Eh, pag ini-reverse natin dito, tapos nagtawagan yung mga nandito rin, na hindi lang basta nakabase dito sa Pilipinas. Eh, ang bilis-bilis makapasok naman ng mga ano rito sa atin eh, ng mga supporters ng ISIS. Remember, si Pangulong Duterte rin, ha? Nagsabi siya, ayaw niya raw pagbintangan yung mga Arabo. Naalala mo yun, nagsabi siya ng mga Arabo na ano, na members ng ISIS. Pero sabi niya, nagtuturo ng ano yan eh, nagbibigay ng aral tungkol sa Quran, pero sa totoo lang sabi niya, yan ay mga ano, binanggit niya, ISIS yung mga yan, diretsong sinabi niya gano'n. Yun ang tingin ni Duterte, hindi natin alam kung ano yung pinagbabasihan niya ron. Pero doon sa senaryo na pwedeng yung nangyari doon sa Afghanistan or sa Iraq, pwedeng mangyari sa isang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, not necessarily the entire Philippines, ano, ipasubilidad po May yun problema. sapagkat may tinatawag sa Muslim yung dawa. Yung dawa na yun, lahat ng mga grupo na pare-pareho ng paniniwala, pwede silang magkaisa at tumugon sa panawagan ng At jihad. doon, ang mitya ay yung mga special forces ng Yes, Amerika. yun yung sinasabi niya na baka Okay lang ho. uminit. Okay lang ho yung special forces ng Amerika sa Clark, Subic na ganin yan. Metro Manila, okay lang ho yan. Diba? Pero wag dun sa lugar na yun. Remember, hindi rin po ito babangga dun sa order ni Pangulong Duterte kasi sabi niya, tapusin niyo na yung ASG. At ang utos, hindi po dun sa Amerikano, kundi sa Armed Forces of the And the Philippines. Philippine National And the Police. Philippine National Police. Arlene de la Cruz. Pero siyempre, may mga bumabaluktot ng kwento. Diba? May mga, naku, eto na, galit na ang Amerika niyan. Oh. At sa totoo lang, mga babayan, yung special forces sa Mindanao, alisin mo na. At Talagang saka- matindi yan. At saka po, hindi po mawawala po ang Amerika dito sa Pilipinas. Bakit po? Tuloy po ang balikatan. May kasunduan po tungkol dyan. Ang Visiting Forces Agreement, may EDCA pa. Luwag-luwag na Luzon, Visayas eh. Yung EDCA po ay isang kasunduan na sabi po mismo ng ating Korte Suprema ay naayon sa saligang batas. Ang gawin nyo lang po, kayo mga Amerikano, pahiramin nyo na lang ho ng drone itong mga Pilipino natin para nakikita yung mga kalaban nila. Tama, di ba? Ganun ang dapat po nating gawin. Tulungan tayo logistically. Okay to. Good morning, Banner. Tandem ang opinion ko dyan. No matter what happens to Mary Jane, let's respect the law of Indonesia. But as far as clemency is concerned, we the Filipinos pray and hope that the miserable life of Mary Jane in jail, the justice of God and mankind will prevail. Sabi ni Nards ng Kalamba. Tama ho yung punto ninyo. Yung clemency kasi nasa kamay na ho ni Bidodo yan. Sino pa ito? Si Alfred ng Sambales. Gandang makulimlim na umaga, Sir Jake and beautiful Ma'am Arlene. Tama nga, makulimlim na talaga sa Sambales. Yun ang nabasa ko kanina sa isang taga San Antonio. Hindi ko masyadong masakyan ang mga dialogue ng ating Pangulong Duterte. Sabi niya, he hate drugs. Kaya sa ganitong expression niya ay madami ang mga napapatay ng mga drug pusher na napapatay na kaya napapatay o nanlalaban daw kuno. Ito po ang tanong, di ba galit siya sa droga? Now, gustong iligtas si Mary Jane Veloso na sangkutin sa illegal na droga sa ibang bansa pa. Saan na po ang pagkamuhi niya sa droga? Alfred ng Sambales. Alfred, binibigyan na nga ng konteksto na na yung tungkol sa pagpapatupad ng mga Biktima batas. siya ng human trafficking. Oo. Kung ano man ang kailangan niyo ipatupad na batas, ipatupad niyo. Now, was that a go signal? I don't think it's a go signal dahil hindi kailangan ni Widodo yon. Parang kumaga pinagaan lang niya ang dibdib ni Widodo. Hindi, at saka si Because you're now friends. Duterte, ang tingin niya, biktima siya, no? Mary Jane Veloso. Di ba pagbalik niya rito, malamlam yung kanyang tinig nung tinatanong tungkol kay Veloso? Sasabihin diba? ko na lang. Sabi niya, sasabihin ko na lang. Kausapin ko muna yung pamilya. Di ba? Sabi niya gano'n. Kumbaga, so na ipapasa Diyos. Oo, Tawagin. di ba? Parang gusto niyang ipaunawa. Makakatulong dito na si Atty. Eulalia. Kaya nagdududa tuloy kasama ako. sa nakikipag-usap sa pangkapayapaan Kaya para payapain naman itong nagdududa tuloy ako magulang ni na, alam mo, Veloso. pwede rin itong nilabas ni Widodo. Parang trial balloon. Parang trial balloon. Tingnan nga natin kung ano magiging reaction nila. Ganun ang dating, di ba? It's 8:42 in the morning, mga kababayan. At syempre, andito na. Si Miss Main Hindi. Ang t-shirt mo, bagay. Oo, si E.T. E.T. Phone Home. Hoy, hello mga Marlene, Tito J,
RJ. Good morning, everyone. Hello, hello. Wala pa rin akong mic. Ayan. Naka-on na po. Naka-on na. Okay? Naka-on na rin dyan. So, kailangan ito. Kailangan ito. Hindi ito. Pero naka-on na lahat. On na lahat. Para ako press con. Anyway, ito balita ko. Naglabas din ng statement ng ABS-CBN sa paglipat ni Chris Aquino sa from Kapamilya to Kapuso. Yan. Wala namang have a good time dyan. Wala nakalagay. Alala ko na naman yung sinabi mo ka. Bakit hindi inabol? Hindi, ang headline, di ba? Chris, kinumpirma na siya lilipat na. Lilipat na. Ang headline ko, Chris, hindi hinabol ng ABS-CBN. Bakit wala ka nagagulo ganon? Nakakaloka. Ay, mas may matindi pa ron. Binitiwan ng Binitiwan. ABS-CBN. Hindi man lang inalok ng, eto TF ko. Ito TF mo, huwag ka lang umalis. Bakit ganon? May observation pa nga eh. Ano? Ewan ko kung nabasa mo ha. Ang ganda-ganda ng balita kay Love Diaz eh. Ang ganda-ganda ng balita tungkol sa babaeng humayo. Nakikisabay si Chris. Ayaw talaga. Ayaw sa'yo, di ba? Oo nga eh, di Ayaw ba? talaga You sa forgot power. about me na. It's the tamang panahon. I love. Pero bakasyon siya ngayon kasama yung dalawang anak. Oh? Saan? Oo. Babakasyon daw muna kasi ang sabi niya, pagbalik niya sa simula na ng taping niya sa Kapamilya under ATT. Kapuso. Sa Kapuso under ATT 'yon. Mukhang raratsyada siya. Makaisalang siya sa Itbulaga, sa Sunday Pinasaya, 'yon. Baka siya ang bagong kalye serye. Chris serye, ganun. Diba? O kaya i-connect siya kay Yaya Dab, ganyan. Siya ang senyora Dab. Anyway, ito si Sid Lucero nagsalita na. Dati daw siya addict pero tumigil na ngayon. Sabi niya kasi nung kinonfirm ng Taguig Police yung yung kapatid ni Maritoni Fernandez talaga distributor daw at member ng sindikato at naaresto na dati. Kaya ba siya nagsalita dun kasi siya kumukuha? Wala gano'n, gulo na naman ni Arlene eh. Tinatanong ko agad bakit Wala, magkadikit? sabi daw hindi na siya Dinikit gumamit mo kasi siya. dun eh. Dinikit mo. Kasi sa mga artista lista, kasi para sabi niya, parang hindi siya nababahala doon sa listahan. Kung masama siya, hindi daw siya nababahala. Masama. Basta sabi niya, oo. May Ate. nabalitaan ako, Ano? isang artistang maganda na talagang gustong gusto ka. Oo. Gumagamit din daw at nabawasan na yung mga endorsement niya. Ay, nabalito ako rin yun. Sana hindi totoo. I really like her. Hindi remember, di ba? Yung may issue sa dun sa, nag-ano din siya, tumatambay din siya sa bar dyan sa Taguig. Tapos may issue nga na ganun-ganon, di ba? Alam ko, alcoholic. Talaga? Umiino. Di ba nagwala siya? Inaway pa nga isang aktor, remember? Kaya siya nagwala, hindi lang dahil sa alcoholic kasi may kasamang iba. Pero alam mo ba na hindi pwedeng ipagsamang ecstasy at alak? Oo nga, sabi, di ba? Hindi pwede. Anong nangyayari daw? Hindi talaga pwede. Tubig lang yun. Tubig At kaya lang. juice. Yun ang Kaya yung parang nahuli dyan sa MOA, di ba? Tubig lang yun. tubig lang. Anyway, isang magandang balita si Gerald Salonga na-appoint na assistant conductor dyan sa Hanggang Philharmonic Orchestra. Uy, bongga. Akala ko nun, tawag nito. Sabi ni Lea sa post niya, ilang araw ko nang pinipigil na ibalita ang balitang ito. Finally, the formal announcement, di ba? Isang malungkot na balita sa kanyang kapatid na si Philip. Pinapala niya Isang na magandang balita sa correct. mula sa kapatid na si Gerard. At least maganda siya Pero wala siya sa reaction doon eh. Sa Sa stepbrother. Hindi, meron siyang reaksyon. Meron ba? Ang sinabi niyang gano'n hindi siya makikialam sa kaso ng okay. kanyang kapatid. Hindi niya tinatawag Pero may nilinaw pa siya. Hindi niya tinatawag na stepbrother. Kapatid ang ginamit niyang salita. Kapatid. Oo. Kapatid din naman niya sa ama. Mm-mm. Saka may nilinaw siya, yung bahay parang may bahay na pinakita parang maling bahay yon, hindi kanila yun. Oo, tsaka ang bahay nitong Yun. yung aresto, si Philip, sa Tandang Sora. Tandang Sora, ang client niya, pang taga Pasig. Ang ruta niya Pasig. Parang may isang pinakita yung maling bahay. Anyway, yan yun. Oo. Tapos ito, update dun sa babaeng humayo. Ano sabi? Sa Toronto naman kasali. Yan, sa Toronto. Oo. So, Matapos manalo sa hindi binis. pa sila bumabalik. So, si Hindi Joel pa. Saracho ay nandun pa rin rumarampa. Kasama kasi siya ni Love Diaz. Si Love Diaz. Pagkatapos ng binis, manalo dyan sa Binis Film Fest,
Sa Toronto naman sasabak si ano. At sabi nga, mukhang matunog yung pagka-best actress ni Miss Char Santos ko. Doon, Yan. pwede na silang manalo ng iba't ibang awards. Award, mga technical, no? Mm-mm. Oo. Yan, yung showbiz ko today. Tito Jake. Yun. At syempre si Miss Mayin Hindi, ang aming entertainment reporter na humayo. Tama. Pakita mo ulit yung gano'n, yung babaeng humayo. Yung itsura mo ulit ganun. Bayo. Nakakaloka. Tapos Aliw i-grab sila doon. ulit yan, Oh, i-grab. i-grab. Mayin Hindi, Bukayo. Ay, humayo. Babaeng bukayo. Speaking of Pwede bukayo, rin, mahilig ako doon. Kumain ka ba ng ano to, pandikoko? Binigay ni Brenda. Ang sarap, oh. Ang sarap. Salamat, Wow, Brenda. Pandikoko, asawa ni i-grab na, Pandikoko. i-grab. Parang si ano to, si Amanpur, di ba? I-grab na, i-grab. Parang si Christian Christian naman po na naman. Shonda na yun. Hirap. Sama nito, kumakasyanda ka dyan. Ano, nagka-college ako dyan ako si CNN. Yan lagi ko Tawagan mo pinapanood nga yung reporter station, pa. police station number 4. Ay, wala dito si Maydin. Mukhang nandito yung ano, yung sinalbisin nyo, nandito yung shawl. Ay, hindi. Ang uso ngayon, nabubuhay. Nakita mo yung driver na nabuhay. Ito na naman, nabuhay. O, mabubuhay ako maguli. Sige, okay. Anyway, chika ko. Nawala tuloy ako. Main hindi for long, but not for sure, Mama. Thank you very much. Maraming salamat sa iyo, Miss Mayin Hindi. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusig. Balanseng pagbabalita, walang takot na pamamahaya. Radyo Inquirer 990. Well, anyway, mga kababayan, meron pa ba tayong mga ilang reaction sa text messages? 0920-837-9790. Uy, kahapon ba, boss, nakapunta kay Sir Pepito Olarte? Hindi na ako nakapunta eh. Hindi ako nakapunta. Hindi na, nakita ko nga, nag-post ka na ng mga ulan eh. Mm-hmm. Kaya happy Kasi kahapon birthday pa and masama. happy inauguration sa Jacinta Place. Saan nga ito? Oh, yung Sa kanyang condominium. Mandaluyong yata, condominium. Swerte Mandaluyong naman or yun. Pasig yata Ni ito. Don Pipito. Don Pipito, happy birthday ulit. Kahapon kasi I was working on some documents. Sama ng pakiramdam ko. Hanggang ngayon nga ako eh. Masama ang pakiramdam ko. Arlene de la Cruz. But anyway, so ano natin ang ating mga ilang reaksyon? Wala pa rin ha? Anyway, so Hindi, balikan ikaw. natin yung kay Mary Jane Veloso, di ba? Pero ang dami yung kay Obama, tapos kay Widodo. Grabe, center stage talaga sa international event si Digong. klase. Gusto mo ba yung ganyan na pinag-uusapan tayo ng buong Bakit mundo? hindi? Oh, Bakit diba? hindi? It calls attention to us. It's great. Pero meron pa siyang isang sinabi na pag-iimay mo parang akala mo isang statement lang na ganun-ganun lang na parang bigla na lang bumulala sa bibig. Pero ang sabi niya kasi ay ganito. Isa sa mga sinabi niya kahapon, hanggat hindi tayo kumakala sa Amerika, hindi tayo uunlad. Tama ba yun o mali? Tama yun. Tama, di ba? Kaya lang, walang leader na magsasabi nun. Ngayon lang tayo nakakita ng leader na sasabihin talaga Kasi yung hindi natin masabi. Ang laki ng kaibahan ng mga British. Yung British, iniwanan yung Hong Kong maunlad. Iniwanan yung Singapore maunlad. Ang Amerikano, iniwanan yung Maynila. Huwag na Diyos tayo ko. lumayo, ang Malaysia. Oo. Huwag na tayo lumayo, Maski di ba? yung Subic nga, hindi lang dinevelop masyado. di ba? Diba? Yung mismong loob lang ng Subic ang ginawa. Mm-mm. Yung sa labas, Di ba yung iba. kinukwento ko sa'yo? Itong Olongapo, Oo, itong diba? Subic Bay. Samantalang, iisa lang naman yun. O, Dating samantalang reservation. Dapat ginawa nilang parang dapat Singapore yun. lahat. Oo, pero hindi. Sapagkat, iba yung kanilang intention na Iba, pananatili. hindi, ba't naman ang Britain ganoon din? Oo. May base din sila, Mm-mm. pero ginawa nila yung Hong Kong na napaka. Pero bakit nung nandun sila sa Japan, may inayos sila sa Japan? Wala. Ha? Wala Para, inayos. na ano lang sila, talagang rin. Wala, nag-base lang sila. Nag-base ring Wala, lang iba sila. Hindi talaga. nila pa kinakaalaman Kaya yung nga ano. marami nga naiinggit nga sa mga yung mga inahawakan ng British, talagang umunlad ang kanilang ano. Pero pag hinawakan ng Amerikano, wala, puro kayo alila. Parang Castilla, di ba? Dapat Castilla. Alam Parang mo, ganun ang oo, dating. oo. At ano pa ba yung sinabi ni nakaano kayo na parang kang nagugulat araw-araw. May mga kwento siyang binabalik-balikan, pero pag meron siyang binanata ng isang pag kinonteksto mo, sabi mo nga sabi ni Professor Clarita Carlos, this is the time to read between the lines. Ano sabi niya? 20 to 25 steps ahead. Oo, di ba? 20 to 25 steps ahead itong si Pangulong Duterte. At sabi niya,
nakikita ko ang kanyang galaw. Itong And I know the direction. Itong si Tinanong mo, Professor... saan ba yung direction? Oo, at ang direksyon nito ay para po sa pag-unlad ng Pilipinas. Direksyon yun dun sa sa kanyang federal system of government. Gusto niya kasi, ang ginagawa niyang estilo, estratehiya, inaalis niya yung mga balakid, di ba? He is a president in a hurry. Bakit in a hurry? Because six years lang ang ipapanatili niya. Gusto niyang may gawin sa loob ng 6 na taon at maraming dapat ayusin sa bansa. Baka sabihin ako itong si Arlene tsaka si Jake fan ni Duterte. Alam niyo po, kasi po nakita natin yung mga pagiging pangulo ng mga nakaraan. Ang ginamit kong salita pagiging pangulo ngayon, pero tayong leader at malaki po ang kaibahan ng pangulo sa leader. Alam mo may tawag niyan, walang geopolitical savvy. Walang filter ang kanyang dila. Diba? Nagkaroon tayo for the first time ng isang presidente na walang filter. Naintindihan niya kung saan lugar ang Pilipinas. Pangit pakinggan, hindi desente. Diba? Hindi desente pakinggan. Parang nangaaway, brusco. Sabi nga ni Joma Sison, butangero. Butangero ang dating. Pero, tama ba o maling sinasabi niya? Yun lang ang tanong doon. Diba? Anong gusto niya ba? Like for example, itong understanding sa Moro problem, malalim na malalim. Malalim na malalim At itong special forces, ang tingin niya, mitya. Mitya yan, para lalo pang lumaki ang problema. Pinapatay mo nga ng bumbero Tapos nandyan pa. Sinisira niya ba ang ugnayan ng Pilipinas at ng Amerika? Hindi po. Iniiwasan niyang magkaroon ng mas malalang sitwasyon. Sapagkat ganito yan kung kayo'y talagang sumusubaybay doon sa direksyon ng ISIS, halimbawa kung bakit nila ginagawa ang ginagawa nila, nanggugulo lang ba sila? May kasamang religious factor dito, JK. At pwede kong isingit siguro dito. Yung dawa, hindi lang yun sa dawa. May naniniwala sila na pag nangyari yung mga gulong yan, na packets na yan, yung hinihintay nilang darating na may kinalaman sa kanilang kaligtasan at sa kanilang pagkahalal bilang tao ng Diyos, mangyayari kaya nanggugulo sila. Medyo palalim si Arlene, parang abno naman yung analysis, pero totoo po yun. Kaya pag tinitignan mo yung gano'n, pwede nilang dalhin yung gulo dito sa Pilipinas. Baka tapos na sila sa Middle East. At ipakalat na nila sa ibang panig ng mundo. At dito sa atin na problema. Okay, may update tayo. Update sa Flight PR-103 ng Philippine Airlines, 6 sugatan makaranas ng turbulence. Si Chona Yu ang may hawak ng detaling ito. Chona? Marlene at Jake, sugatan yung 2 pasahero at 4 na crew ng Philippine Airlines matapos makaranas ng turbulence ang isang eroplano na galing ng Los Angeles at palapag sana ito ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon dito kay Shelo Villaluna, ang tagapagsalita ng PAL, nakaranas ng turbulence itong PAL Flight PR-1103 kaninang alas 6:12 ng umaga. Isang lalaking pasahero ang nagkasugat sa kaliwang paa habang ang isang babaeng pasahero naman ay nasugatan sa mukha. Isang crew member naman ang nilagyan ng neck brace habang ang 3 ay nakaranas ng body pain. Ayon kay Villaluna, agad na nilapatan ng medical treatment ang 6 ng lumapag ang eroplano sa NAIA kaninang 6:40 ng umaga. Shona Yu, Radio Inquirer, 990, bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Balanseng pagbabalita, walang takot na pamamahaya. Radyo Inquirer 990. Meron na rin po mga kansiladong flights din. Bukod doon dyan sa disgrasya na yan, sa incoming flights from PAL. Yung mga biyahe doon ng PAL, pati ng Cebu Pacific, papunta ho ng Basco Batanes ay cancel na rin sa mga oras na ito. Kaya medyo mabagyo po, mga kababayan. For the first time, tomorrow, 2 bagyo yung ating daranasan. Super typhoon na po itong si Perdi, category number 5. At siya inaasahang maglalandfall ho sa extreme northern Luzon, bandang Batanes. Tapos tatawid ng Taiwan, lulusot ng China. Yung isa sa ating texter kanina, sinasabi niya makulimlim na sa kanila doon sa bahagi po ng Zambales. Dito sa atin, hindi pa, medyo maliwanag pa rito. Pero bukas ang po niyan, mararamdaman ng epekto. Pero doon, medyo nagbabadya na yung pagdating. Puro thunderstorms lang ito. Puro thunderstorms, wala pa yung habagat natin. Sapagkat yung habagat ay nasa Visayas pa po, mga kababayan, yung buntot. Ang sinasabi ho natin, itong mga thunderstorms, yan ay nakita ho ng Doppler radar dyan sa ibandang Bataan, Zambales. Kaya umuulan dyan hanggang 11 ng umaga. Hanggang may panibago po. Pero yung
hanging habagat, ang sabi nila, bukas pa natin mararamdaman. Kaya maulan, mga kababayan. At syempre, keep safe yung mga taga Batanes. Hindi ho biro-biro yan, 250 kilometers per hour po yung gustiness. Grabe, yung sustained winds ay nasa 220. Abay, ang tindi naman itong si Ferdi, parang galit na galit ha. Pumasok ng birthday ni Hindi ba Ferdinand Marcos ang apelido? Kung ang mga bagyo ay may apelido, nakakatiyak ako Marcos ang Oo apelido nga, niya. di ba? Tapos nagsama pa ng hiner. Oy, pero teka muna, may texter tayo kanina na nagsabi na wag na maisisi sa yellow tards yung kamalian ng communications group. Ito, seryoso pong panukala kay Secretary Martin Andanar dahil siya ay galing sa industriya natin, galing sa natin, sa broadcast media, di ba? Importante sa atin na yung wag tayong magmadali lang ng lalabas ng impormasyon. Kailangang verified muna, nakakonteksto, at you take ownership kung talagang may pagkakamali aminin natin kaagad. Ang payo ko sa iyo, Secretary Martin, kausapin mo si Boss Jake. Mag-one-on-one muna kayo. Basta kami kayo nanonood dito sa atin sa Radyo Inquirer, sa Inquirer 990 Television. Dito po verified ang mga balita nila makukuha. Matututo pa kayo. Sapagkat ang galing nitong aking news director. Ganon, hindi po. Pero teka muna, balikan natin yung sa Mindanao, Teka muna, may sunog pala rito malapit lang sa ating kanina. Sa Barangay San Antonio, sa Sunshine Condominium, Camagong Street. Kanina hong 8:50 yan, pero ngayon na-fire out na. Condominium kasi. Mabuti. Ano yung sa Mindanao sasabi mo? Hindi, yung sinasabi ko doon sa Mindanao, sa tingin ko, buwelo yan. Doon sa, di ba sabi mo, hindi naman na kailangan ng declaration. Dahil meron naman ng state of emergency, based doon sa tawag to, on accounts of lawless violence, di ba? Nagdeklara na dyan si Pangulong Duterte. Pero sa tingin ko, prelude yan doon sa sasabihin nila sa mga susunod na araw na ito na yung last hurrah para talagang durugin yung ASG. Ito yung nakuha natin information. Ang mensahe ba ni Presidente, hindi niya kailangan ng drone? Oo, hindi niya kailangan ng Hindi niya drone. kailangan parang kay Pinoy na nakikita pa niya real Alam mo time. yung drone na yan, ilang taon na, magsasampung taon na pong ginagamit yan sa sa Ayaw manood Mindanao. ni Ayaw niya ng Duterte. ganon. Ayaw niya. Kasi alam niya na ang fighting on the ground, talagang mano-mano yan. Mano-mano. Mano-mano. At doon mo sila Pero hindi ba advantage sa makita mo rin yung kalaban mo kasi nandun? Advantage yun, pero tawag nito, ang nangyayari dyan, papasabugan mo lang, di ba? Pinapasabugan. O baka naman double talk lang ni Duterte. Na kunyari, umalis kayo dyan. Oo. Pero actually nandyan. Hindi. Wala. This guy doesn't know double talk. Di ba? Oo. Di ba? For me, Naalala he mo na. doesn't know Alam mo may double mamasapa, no? talk. Sino ba nag-train doon? Di ba? Hindi naman ang presidente, hindi naman si Digong pa nun. Hindi, sinasabi ko nga, baka may ganung style. Baka lang, tingnan Baka. lang natin. Di ba? May ranger sa may ranger sa Sulungan yun. Gapangan yan. Ibig sabihin talagang Mano-mano maging labanan dito. At ito'y madugo pong labanan. Talagang iisa-isayin lang yung mga kuweba doon. Madugo yan, Ang madugo. tindi. Ang maganda lang kay Duterte, at least na-relieve siya nung pressure ng communist guerrillas at saka ng MILF at MNLF. Isipin mo under normal circumstances, sabi ko nga gano'n, yung bayan pakilinaw nga po, yung tungkol kay Veloso, Mary Jane Veloso, pero kung hindi gano'n at wala silang pinag-usapang pangkapayapaan, nasa kalsada na yan, nagrarally na yan, at nagagalit na dahil hindi iniligtas si Mary Jane Veloso na para bang naparusahan na. Hindi umobra. Oo, si Olalia, di ba? Nakita mo yung tono, nakakonteksto, So, di ba? ibig sabihin, meron mga preemptive character or preemptive implications. Na meron silang mas pinahahalagahang mga pangyayari at mga mangyayari pa. Di ba? Yung kay Marcos, di ba? Medyo tahimik din sila ng konti ron. Dahil alam mo kung bakit? Una nang nagsalita si Joe Masison, di ba? Okay lang sa kanyang mailibing si Hindi, pero alam mo, patay na di ba? Oo, Kaya mailibing si Marcos. nagpadala tuloy ng bagyo. Marcos ba yan? Marcos ba talaga? Perdi, May bagyo. nagtanong sa akin kahapon, ayoko nang banggitin pangalan, pero kasama rin natin dito sa Inquirer. Oo. Bakit ganon si Pangulong Duterte pagdating kay Marcos? Sabi ko ganon. Biniro ko, sabi ko, alam mong ringtone kasi niyan.
Marcos pa rin. Naniwala siya sa akin. Sabi, hindi joke ko lang yan. Ibig kong sabihin. Talagang mataas ang paghanga niya. Sige po Kay mga Marcos. mabayan. Abangan niyo po sila Den Macarana saka si Ira Panganiban susunod sa Good Morning Inquirer. Salamat kay Miss Donabel Dominguez Wala Cargulio. si Ira Panganiban ngayon. Kay Si Miss Den Mary Macaranas Rose lang. Cabrales, kay Angelique Jordan, Mhm. si Raul Cosare, si Roy Apuli nandiyan kanina, si Fritz Michael Salis nandiyan siyempre, si Erwin 14 Makatangay. Sekator. At si Jimmy Tamayo andyan din, si Miss Maynindi kanina. Mga reporters na sa labas, si Mr. Sulu, si Erwin Aguilon. Parang John bata si Manlapas. Erwin na tontuwa kakita ng mga sundalo, no? Ang dami niyang ang dami siyang maikikwento. Di ba, pagkatapos mga kababayan, si Ruel Perez, nag-report kayo na si Isa Mali sa Billboard. Meron ba ako nakalimutan? Chona Yu, nag-report ng Hindi, Philippine ako naalala ko lang, binanggit mo si Erwin Sekator natin, di ba? Meron pa isang report nung nakaraan, di ba, may buy-buys operation. Ano lang, magkano binibili? 500 lang. Tignan mo, tumaas yung 200, naging 500 na sa Sekator. Sige po, ako po si Jake Madaraso. Ako po si Arlene de la Cruz. Life is beautiful. Minsan lamang po ito. Every day is a blessing. Marami pong salamat. Alas 9:03 ng umaga.